Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee na nakikinig po sa atin ngayon. Ako po si ka-coffee at narito na ka-coffee ang mga updates ngayong araw po ng Biyernes. Si Digong, naghihirap na raw. Wala na raw po siyang pera or wala lang siyang pera para pamasahe, panggastos, pagdalo sa hearing dyan po sa Quadcom. Paano kung sagutin ng Quadcom yan, yung airfare niya at ang kanyang accommodation dito sa Metro Manila, dumalo na kaya siya? Kasi alam mo, pinaglalaruan ni Digong itong mga mambabatas dyan sa House of Representatives, dyan sa Quadcom na yan. Una, naglabas siya ng press conference, sabi niya pupunta siya, then nung inimbita, sabi niya pagod ito, sa susunod na lang, after November 1 na lang, inimbita ulit, biglang hindi pupunta. At napakarami pa pong mga inconsistencies na sinasabi dito si Digong. Sabi niya wala raw nakarating sa kanyang imbitasyon. Pero bakit sumagot yung kanyang abogado na si Attorney Delgra at humingi ng paumanhin at hindi makakadalo si Digong? Paano yun? Ano yun? Magkaiba kayo ng iniisip? Wala raw natanggap na imbitasyon pero nagsabi na hindi siya makakapunta. Paano mo alam na pinapapunta ka? At bakit sumulat ka na hindi ka makakapunta kung wala ka natanggap na imbitasyon? Ay nako, ewan ko sa inyo. Sige, pag-usapan natin yan ka-coffee. At baka may kinalaman yung paghihirap ni Digong. Kasi sabi niya naghihirap na siya eh. Retirement lang daw yung inaasahan niya, yung kanyang retirement benefits. Totoo ba? Ako hindi ako naniniwala. Billionaire ka, wala kang pera? Or nagko-control lang or kailangan ano lang. Parang style ni nagmana doon si Inday Sara Duterte, no? Style simple. Simple kunyari pero tiba-tiba ang kayamanan. Wala sa bangko, definitely hindi sa bangko. Ma-detect yan eh. Ma-check nila sa salin yan eh. Siyempre nakatago lang yan somewhere else. Parang nang bago naman kayo dyan. Parang grade 1 naman kayo dyan. Alam nyo kung saan nakatago yan. Palabas lang yan, front lang yan na wala ng pera, na naghihirap na. Anyway, baka nga, posible ka-coffee, pero ako hindi ako naniniwala. Or, siguro nagko-control na ng pera dahil wala ng pogo, wala ng mga pinagkukunan. Dahil si PBBM, syempre natatandaan niyo yung kanyang SONA. O ng SONA, diba? Sabi niya, hindi pwede mamayagpag yung ano na yan, yung pogo na yan. Teka, dumi pala ng kukukuha. Hindi pa ako nakakapagkukuha. Sinabi ni PBBM na dapat itigil na yung pogo na yan. At nagkatotoo na ka-coffee. Sabi niya at the end of the year lang. O ngayon ka-coffee, sabi ni PBBM hindi kayo makakapagtago. Kasi style nitong mga operator nitong pogo, magtatago sa mga exclusive subdivision, magtatago sa mga resort para manatili yung kanilang operasyon. Pero si PBBM dito ay nangangako na hindi kayo makapagtatago at hahalughugin kayo. Hahanapin kayo hanggat mahanap kayo at ma-crackdown na tuluyan ang maubos itong operasyon na ito ng Pogo. Headline po ng Politico.com, no place to hide. Marcos orders Pogo crackdown in subdivisions. Condos, yung mga nakatira dyan sa condominium, baka may mga Pogo na operasyon dyan sa inyong lugar, report nyo na po yan. At ganoon din po doon sa mga tourism infrastructures or tourism establishments. President Marcos has ordered an intensified crackdown. Yan na. Yan dapat. Hindi yung tsutsugiin mo yung mga suspect. Intensified crackdown po ang ipinag-uutos ni PBBM patungkol po or yung may mga magkaugnayan dito sa illegal offshore gambling entities, including ensuring no subdivision, condominium or tourist spots is used as a prohibited gaming haven. Alam mo kasi, nangyari ng panahon ni Digong, di ba? Namayagpag kasi itong mga pogo na yan eh. Inalaw mo ba naman eh? Bakit mo iaalaw yan? Hindi nila nasukat yung social impact dyan eh. Yung epekto sa ating lipunan eh. Hinayaan lang ni Digong yan, no? Oh, sige, pasok kayo dito sa Pilipinas. Dito kayo lahat. Itayo niyo yung pogo nyo kasi kikita kami dyan. Yun nga. Tax daw ha, tax. Kikita sa tax. Kumita naman talaga sa tax. Pero yung impact niyan ka-coffee, naging sugalan ng Pilipinas, dumami yung mga scams, iba't ibang uri ng scams, etc. Pansinin mo, nabawasan yung mga nagte-text sa inyong mga manluloko, yung mga scammers dahil sa pagtigil ng operasyon ng mga pogo na yan. The President issued the directive as part of the immediate ban on Philippine offshore gaming operators or POGO and internet gaming licensees operations in the country. Alam mo itong mga DDS, sabi nila,
Yung Pogo, pinalitan lang naman pangalan yan eh. Pinalit daw po dyan, IGL, Internet Gaming Licenses, sabi ng mga DDS, mga supporters ni Digong. Iniba lang daw yung pangalan. So wala na raw Pogo, pero may IGL. Hindi nyo ba naiintindihan yan? Pati IGL, na sinasabi yung pinalit sa Pogo, ititigil. Pinapa-crackdown pa rin po yan. Kayo ba naman oo? The Pogo ban, first announced by the President in his State of the Nation address in July, has been formalized in Executive Order number 74, released by Malacanang on Friday. Ngayong araw lang po yan, November 8, 2024. Inilabas po itong EO74. The President wants all Pogos to completely cease operations on December 31, 2024 or earlier. Medyo marami-rami ka-coffee na mga manggagawa dyan, mga Pilipino ang apektado at nawala ng trabaho. At kung yung matatandaan, no, may mga programa naman po ang gobyerno natin dyan, particular po yung DOLE, doon sa mga apektado, mga mawawala ng trabaho, ay tutulungan naman sila. Huwag na kayong mag-resort dyan sa Pogo. Di ba nag-resort kayo dyan sa Pogo dahil easy money, mas malaki yung sahod, ang dami naman pwedeng pasukin. Di ba? Minsan options lang din natin yan eh. Marami namang trabaho na pwede siguro pagtiyagaan for the meantime, and then kung makahanap-hanap ng opportunities, lumipat. Huwag tayo doon sa illegal. Kasi alam niyo naman patutunguhan ng illegal na yan eh. And isipin nyo lang din, yung impact, yung posibleng epekto niya sa mga taong biktima, nagiging contributor ka pa. Kung may natsugi, may na-torture yung pinagpapasukan mo, enabler ka pa dyan. Diba? Contributor ka pa dyan sa nangyaring krimen o kung ano man yan. Huwag na kayo dyan, huwag nyo nang pasukin yan. Dahil illegal na yan. Ano yan mangyayari? Pagsapit ba ng January 1, 2025, wala na tayo makikitang Pogo? Definitely meron pa rin. Pero illegal na yung mga yan. Kasi hanggang 31 na lang ang kanilang operasyon. Pero syempre, may mga tao pa rin po talaga na kahit illegal, sige, itutuloy pa rin po nila yan. Mag-ooperate pa rin po yan. Pero ang commitment ng ating presidente dyan, huwag na kayo magtago, hahalugugin kayo sa mga subdivisions, hahalugugin kayo. Nasa tourist spot man po kayo, nasa resorts kayo, nasa hotel kayo, nasa condominium kayo, hahanapin kayo. Kaya kung kayo ka-coffee ha, mga nakikinig sa atin, kung may mga napapansin kayo mga irregularities sa lugar ninyo, kahit exclusive subdivision yan, may nakikita kayo mga irregularities, i-report nyo na agad sa pulisya dyan sa inyo para agad na matigil yan. Kasi gagawa ng paraan itong mga tao na ito eh, para makapagsimula ulit ng kanilang operasyon. The Department of Human Settlements and Urban Development shall assist the TWG or the Technical Working Group on Anti-Illegal Offshore Gaming Operations in securing the cooperation of Homeowners Association to ensure the non-proliferation of POGO or IGL and other offshore gaming operations and services in subdivisions, condominiums, and other real estate developments, and to immediately report any such operations or activities to the TWG on anti-illegal offshore gaming operations, sabi po ng kautusan na yan. Dapat, kasi alam mo, isang conflict din yan ka-coffee, isang limitasyon din ng ating mga otoridad. Halimbawa, yung hinahanap nila si Roque, di ba si Roque hanggang ngayon pugante eh. Yung hinahanap nila si Roque, alam nila kung nasaan. Di ba? Mga exclusive subdivisions nandiyan dyan. Ang problema, syempre, wala rin naman silang authority. Hindi naman agad sila basta-basta makapasok dyan sa mga exclusive subdivision na yan. So magsisik pa sila ng permission. Bago sila kakuha ng permission, nakalipat na yung tao. Ganoon din ka-coffee, yung posibleng mangyari dito sa operasyon ng Pogo na yan. Kailangan ang kooperasyon dito ng mga homeowners association na i-allow yung otoridad. Basta legitimate, may papeles naman yan eh. Diba, ng kanilang mga operasyon, i-allow ninyo na halughugin yan para matigil yan. Kasi kayo din magsasuffer dyan eh. Yan ang nakasaad dyan sa kautusan na yan, na dapat mag-cooperate din yung mga homeowners association na yan. Kasi kung magpoprotekta sila, walang mangyayari dyan. The President also directed the Department of Tourism to monitor tourism establishments and facilities to ensure that they are not utilized for POGO or IGL and other offshore gaming operations or services. Alam mo, natatandaan ninyo ka-coffee? Nung panahon ni Digong, alam mo ang rason nila? Tumaas yung turismo sa bansa. Ay, totoo naman talaga. Tumaas, dumami yung mga foreigners, puro Chinese ka-coffee. Nagdatingan dito sa Pilipinas para pala sa Pogo. Tingnan mo kung magaling sila maglaro, no? Tingnan mo yung positive side. Yun ang datingan nila dyan eh. Huwag mong tingnan yung epekto ng Pogo. Huwag mong tingnan yung illegal na operasyon ng Pogo. Isipin mo, dumami yung mga turista. Ganyan ang mindset nun ha. Mindset ng mga DDS o gising-gising kayo. Ganyan yung kanilang mindset dyan.
dumami yung turista. O ba? Ginawang positive pang negative ba? Pero yung social impact yan, di nila naisip yan. Ano kayo ngayon? Wala na kayo ngayon. Katapusan nyo na. Katapusan nyo na ka-coffee dahil pinag-utos na po yan ni PBBM. Tigil na yan, crackdown na yan ka-coffee, yung operasyon na yan. Ang problema, may mga kaalyado yan na mawawala ng chiching-chiching, pinagkakakitaan, yung gumagano, no? Kumikita sa Pogo, syempre, apektado yung kanilang income. And speaking of apektado, isa po si Digong, sabi niya, no money to go. Sa investigasyon ng Quad Committee, may kinalaman pa rin niya sa Pogo. Bakit biglang naghihirap na si Digong ngayon? Yan ang isang malaking tanong. Anong nangyari sa salapi niya? Sa millions, o hindi lang millions, sa billions of pesos ni Digong. Bakit ang kanyang press release, naghihirap na siya? Isa sa dahilan kung bakit hindi siya makadalo sa pagdinig na yan ng House of Representatives dahil no money daw, no money to go and nothing to add daw. Sana doon ka na lang, nothing to add. Maniniwala pa kami. Pero yung no money to go, hindi ako naniniwala no money to go. Ano yun, joke? Wala daw pera para makapunta sa Quad Committee. Diyos ko, yung mga simpleng ordinaryong Pilipino nga, nagagawa ng paraan para makadalo dyan sa hearing. Nako, nilalaro lang kayo dyan. Former President Rodrigo Duterte, nasa balita po ng GMA News Online. Rodrigo Duterte said he has nothing left to explain about the drug war during his tenure and does not have enough money to go to Manila to face the Quad Committee of the House of Representatives inquiry. Sinong niloloko nyo dyan? Wala na raw pong salapi, isa na puntang bilyones. This developed as Surigao del Norte Representative Ace Barbers, lead chairperson of the Quadcom, said the panels are not inclined to issue a subpoena to the former leader for repeatedly snubbing the committee invitation. Yun eh. Kaya ganyan kalakas itong si Digong. Sabi niya, di ako natatakot dyan. Minura-mura niya pa nga yung mga mambabatas dyan. Di siya natatakot eh. Kasi mismong ang Quad Committee nagsabi na hindi naman kami mag-i-issue ng, hindi ka naman namin isa-cite in contempt or hindi naman kami mag-i-issue ng subpoena. O yun naman pala eh. Lalong hindi pupunta si Digong. Sinabi na mismo yan. Sa inyo na mismo nang galing yan eh. Di ba? Bakit pa ako pupunta dyan? Gagastos nga lang naman. May punto ka naman dyan si Digong. Pero di ako naniniwala na walang pera. Mag-iba na lang siya ng dahilan. Pwede pa nga, valid pa nga yung dahilan na nasabi ko na sa Senado eh. Di ba? Mas maintindihan mo pa yun eh. Para hindi pa ulit-ulit. Pero sabihin mo wala kang pera, joke yun. Imposibleng walang pera yan. Earlier, Representative Benny Abante of Manila and Stephen Paduano of Abang Lingkod Party List called out Duterte for skipping Thursday's hearing when he previously said he would attend the inquiry set after November 1. Joke lang yun. Na-discuss na natin yung ka-coffee. Sabi atin after November 1. Ako, niloko lang kayo. Niloloko lang kayo. And tulad ng paulit-ulit natin sinasabi, huwag nyo nang imbitahan yan. Hindi naman talaga pupunta yan. And at I think naririnig na yung suggestions ng sambayan. Ako, yan talaga ang sinusulong ko dyan eh. I-wrap up na ng Quadcom yung hearing na yan. Tapusin na yan ka-coffee. Magpatawag na lang ng another hearing. Diba? Pag may mga nakita silang development, i-wrap up na yan. Mag-file na, i-solidify yung mga dokumento na yan. Kung may mga ebidensya kayo dyan, and then file a case sa proper court. Yan, mapanagot nyo si Digong dyan. Kapag warrant of arrest na ng totoong korte ang inisyu dyan, hindi na sa makahindi dyan. Yan ang gawin ninyo. Wrap up na ka-coffee, tama na yung pagdinig na yan dyan sa Quadcom. And I think, yan ang direction nila. Kagabi, pinag-uusapan natin yan. Kanina may nakita kong article at yan ang suggestion eh. Na mukhang pinapa-wrap up na ito. May nabalitaan akong ganyan eh, na parang i-wrap up na nila yung kanilang investigation, which I think is tama lang ka-coffee. Medyo mahaba-haba na rin po ang pinagdaanan ng investigasyon na yan. Feeling ko naman may mga nakuha sila dyan na magagamit nila against Digong. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Comment lang kayo ka-coffee dyan sa Facebook ng inyong mga opinion. Like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, baka di pa kayo nakasubscribe, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated na din sa ating mga bagong upload. O siya, kung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye everyone, good night.